alas 12:30 ng madaling araw, December 20, 2025. Yumanig ang Belbek Air Base sa isang malakas na pagsabog. Sa loob lamang ng 14 na segundo, dalawang Russian Su-27 na puno ng armas ang naglaho. Ang 70 milyong dolyar na air superiority ng Kremlin ay naging pinakamahal na bonfire sa mundo. Ngunit hindi lamang ito isang simpleng raid. Ito ay isang eviction notice para sa mga puwersang Russian. Sinimulan na ng Ukraine ang kampanya para bawiin ang Crimea. Pinatunayan nila na ang kontrol ni Putin sa peninsula ay unti-unti nang humihina sa bawat pagsabog. Para maunawaan kung paano napahiya ang isang military superpower dahil sa mga maliliit na drone, kailangan nating balikan ang mga kaganapan 48 oras bago ito, alas 11:10 ng gabi, December 17, 2025. Napakalamig at balot ng kadiliman ng himpapawid sa ibabaw ng Crimean Mountains. Sa loob ng Belbek Air Base, ang mga Russian radar operator ay kampanting nagbabantay sa kanilang mga screen. Wala silang nakikitang anumang banta. Nakahimpil sa labas ang S-400 Triumph, ang itinuturing na pinakamahusay na air defense system sa mundo. Pakiramdam nila ay ligtas sila. Ngunit 80 milya sa hilaga, 12 Ukrainian Beaver decoys na ang nasa himpapawid. Hindi ito mga high-tech na armas. Ang mga ito ay gawa lamang sa fiberglass na may propeller na nagkakahalaga lamang ng 15,000 dolyar bawat isa. Kasing presyo lang ito ng isang segunda manong Honda Civic. Wala itong dalang mabibigat na warhead at mabagal lamang ang lipad. Ngunit mayroon itong mga special Lundberg lenses na nakakabit sa mga pakpak nito. Dahil sa mga lens na ito, ang isang maliit na plastic na drone ay nagmumukhang dambuhalang ating patay dos bomber sa radar. Eksaktong alas 11:42, nagliwanag ang mga Russian radar screen sa Belbek. Agad na nagkaroon ng panic sa loob ng command vehicle. Nakikita ng operator ang 12 heavy bombers na paparating. Agad siyang nag-utos na magpaputok. Ang Pantsir S2 ay mabilis na lumingon at nag-lock sa target, isang 67 E6 missile. Ang humarurot sa bilis na Mach 3 patungo sa madilim na langit. Sinundan pa ito ng marami pang missiles. Sa sumunod na 4 na minuto, napuno ng apoy ang kalangitan. Nagdiriwang ang mga Russian habang nakikita nilang nawawala ang mga blip sa kanilang screen. Inakala nila na napigilan nila ang isang malakihang air raid. Ngunit ang problema, gumastos sila ng 500,000 dolyar bawat missile para pumatay ng murang decoys. Para itong pagpatay sa lamok gamit ang ginto, maaaring matamaan mo ang ilan, pero mauubos ang yaman mo bago mo sila maubos lahat. Habang nagdiriwang ang mga Russian crew, dumating na ang tunay na mga executioners. 5 minuto sa likod ng mga decoys, 6 na SBU Alpha FP2 kamikaze drones ang lumilipad ng napakababa. Ito ang mga tinatawag na ninjas. Nagkakahalaga ang bawat isa ng 75,000 dolyar. Hindi sila gumagamit ng GPS kaya hindi sila tinatabla ng electronic jamming ng Russia. Gumagamit sila ng optical terminal guidance at AI para tukuyin ang paligid. Alas 11:51, lumitaw ang unang FP2 sa ibabaw ng ridge. Natukoy ng thermal camera nito ang unang target, ang Nebo SBU radar. Ito ay isang 100 milyong dolyar na kagamitan na idinisenyo para makahanap ng stealth fighters. Sa thermal feed ng drone, kitang-kita ang init na inilalabas ng mga generator ng radar. Sumisid ang drone patungo sa target. Sinubukan itong i-jam ng Russian Electronic Warfare Officer, ngunit hindi mo maaaring i-jam ang isang kamera. Nawasak ang dambuhalang antena array. Ang radar na nagbabantay sa buong katimugang sektor ay tuluyan ng nabulag. Ilang segundo ang lumipas. Ang ikalawang FP2 ay bumangga sa Gravestone Engagement Radar. Ito ang utak na nagpapatakbo sa mga S-400 missiles. Dahil dito, ang mga dambuhalang missiles ng Russia ay naging display na lamang. Gayunpaman, lumaban pa rin ang mga Russian para sa kanilang buhay. Nang umatake ang ikatlo at ika-4 na FP2, lumipat sa manual optical tracking ang Pantsir S2 crew. Nagpaputok ang kambal na 30mm autocannons ng 5,000 bala bawat minuto. Nawasak sa himpapawid ang ika-4 na drone. Kasabay nito, isang Russian soldier ang nakatama sa ika-5 FP2 gamit ang Verbaman pads. Akala ng Moscow ay nagtagumpay silang kontrolin ng sitwasyon. Ngunit nakalimutan nila ang drone number 3 at number 6. Habang abala ang Pantsir sa ibang targets, pumasok ang FP2 number 3 mula sa blind side. Bumangga ito sa ammunition storage ng truck.
Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog na tumupok sa defense system at nagliwanag sa buong runway. Habang wala ng depensa, ang FP2 number 6 ay naghanap ng mas malaking target. Nakita nito ang isang MiG-31 Foxhound sa taxiway. Isa itong dambuhalang jet na may kakayahang lumipad sa bilis na Mach 2.8. Sa mga sandaling iyon, puno ang tangke nito ng mahigit 35,000 libra ng jet fuel. Para itong isang lumilipad na gas station na naghihintay na lamang ng mitsa. Sinubukan itong barilin ng mga security sa airfield gamit ang AK-12 at mga machine gun. Tinamaan ang pakpak ng drone at nagsimula itong gumiwang. Ngunit hindi sumuko ang Ukrainian operator. Gumawa siya ng isang maniobra na parang sa video game. Iniwasan niyang likuran ng jet para hindi mawasak ng jet wash. Pumutok ang drone sa loob mismo ng air intake ng kaliwang engine. Ang pagsabog ay nagmula sa 40,000 libra ng high-octane kerosene. Napakalakas ng liwanag nito na tila naging araw sa gitna ng gabi. Wala ng oras ang piloto para gamitin ang ejection seat. Ang $60 milyong na jet ay naging isang malaking crater na lamang. Pagdating ng alas 12:05 na madaling araw, ang Belbek Air Defense Network ay tuluyan ng nabulag. Sa sumunod na 48 oras, naging tahimik ang buong airfield. Walang radar na gumagana at walang jet na nakakalipad. Sa loob ng command bunker, nagkakagulo na ang mga opisyal ng Russia. Ang mga replacement parts ay naantala dahil sa mga sabotage sa riles ng tren. Napilitan ang base commander na gumamit ng mga lumang teknolohiya mula pa noong 1960s. December 20, alas 2 ng madaling araw, 10 bagong drone ang muling lumitaw sa radar. Ang mga ito ay mga upgraded FP2 na mas mahirap makita ng thermal cameras. Parang mga multo na lumilipad sa kadiliman. Alas 2:25, narinig na ang ugong ng mga drone. Parang libu-libong galit na lawnmower sa langit. Nagpaputok ang mga Russian gunners gamit ang kanilang mga anti-aircraft guns. Nawasak ang isang decoy, ngunit hindi nila makita ang mga totoong banta. Isang Russian soldier ang sumubok gumamit ng Igla-S missile. Ngunit dahil sa lamig ng panahon at disenyo ng drone, hindi makakuha ng hitlock ang missile. Habang nagkakagulo ang mga sundalo, natukoy ng AI ng FP2 Ghost 1 ang isang Su-27 flanker. Nakahimpil ito sa loob ng isang concrete shelter. Mabilis na sumisid ang drone patungo sa bukana ng shelter. Sumabog ang fuel tank ng jet at ang mga missiles na nakakabit dito. Isang Su-27 ang agad na nawasak. Kasunod nito, isang pang Su-27 ang sinubukang itakas ng piloto sa taxiway. Nagkaroon ng karera sa pagitan ng drone at ng dambuhalang jet. Sinubukan ng mga Russia na barilin ng drone, ulit masyado na itong malapit sa kanilang sariling jet. Tumigil ang putukan dahil sa takot na matamaan ng sariling piloto. Dito na sumalpok ang drone sa pagitan ng dalawang makina ng Su-27. Nawasak ang katawan ng jet at kumalat ang apoy sa buong runway. Sa loob lamang ng 3 minuto, 2 sa pinakadelikadong jet ng Russia ang naglaho. Sa kabuuan, gumastos ang Ukraine ng humigit kumulang $1 milyong para sa mga drone. Kapalit nito, nawalan ng Russia ng halos kalahating $1 bilyong na halaga ng kagamitang militar. Ito ay isang return on investment na 50,000%. Walang negosyo sa mundo ang makakatalo sa numerong iyon. Ngunit higit sa pera, ang pinsala ay strategic. Dahil paralisado ang Belbek, wala ng proteksyon mula sa himpapawid ang Russian Black Sea Fleet. Hindi na nila kayang bantayan ang kanilang mga barko laban sa mga Storm Shadow missiles. Ang mito na hindi kayang pasupin ang depensa ng Crimea ay tuluyan ng gumuho. Tinatalo ng Ukraine ang Russia sa pamamagitan ng matalinong paggastos. Pinipilit nila ang Russia na gumamit ng mamahaling missiles laban sa murang plastic na drones. Ito ang pinakamataas na forma ng asymmetric warfare. Maaaring maubusan ng pera ang Russia bago pa man maubusan ng plastic ang Ukraine. Sa inyong palagay, ililipat ba ng Moscow ang kanilang depensa mula sa front lines para lamang protektahan ng kanilang mga jet? O hahayaan nilang manatiling bukas ang Crimea sa mga susunod pang atake?